I think we have something new to offer. Being the only musical among the 10 entries, may cultural and historical significance po ang Isang Himala dahil base ito sa classic film ng ating national artist. At ano ang chance ito sa box office? Nangangarap kami na sana talaga kung panoorin ng marami. Actually, takilikin natin lahat. Pero yun ang baon namin. I think we stand out dahil kami ang katangi-tanging musical. At we have Direk Pepe, na naminuno ng napakagandang pelikula namin. And syempre, si Sir Ricky and the music of Sir Vince De Jesus. Plus, napagating na Fee. Sasama ko din sa sarili ko. Kasama ko po ang pinakamagagaling na aktor sa teatro dito sa ating bansa. Sana po makita natin lahat yun. Pero personally ba, ikaw na may pressure ka? May pressure sa'yo? Na since first time mo rin, di ba, to join the MMFF? Mas gusto kong gamitin yung salitang excited. Mas excited po ako. Kasi ang hirap isipin ng pressure, nakakatakot yung word na pressure eh. Diba? But I just know and feel that we all enjoyed the process. We all enjoyed the filming of Isang Himala. Kung ano man ang outcome nito, alam ko we all did our best. At alam ko meron kaming mensaheng dala-dala para sa ating manonood. And dun namin gustong hugutin yung aming joy and excitement more than the pressure. Ang paggampan ng role na ito ay totoong malaking shoes to fill. But I always go back to the script. I always go back to who Elsa is. Marahil iba ang naging interpretasyon ni Ate Guy. Marahil magiging iba rin po ang interpretasyon namin ngayon. Dahil nanggaling kami from 5 years ago, sabi na namin, uy, after 5 years, parang marami kaming baon pa. Kaya kahit kami po, bawat isa sa amin ay excited kung paano ito maipapakita sa pelikula. Though we've taped it, but it's really different pagka ayan na nandiyan na yung camera. Kita-kita na yung mga pores namin. Kita-kita yung detalye, kita-kita yung kulot ng loob mo, pag-iyak mo, pag-bulong mo. Ang mga bagay ito, hindi kasi nakikita lahat din sa teatro. But this time, it's how many times more? It's 10 times more. And we are excited. At sana kayo rin po excited for the films. Pakipigil siya. Huwag yung lulukuhin ang mga nanonood. Gumagawa ka ng kwento para paniwala ka, Elsa? Yes. Ha? Mabakit ka? Gumagawa ka ng kwento! Hindi ko ang Himala! Yes. Himala! I think napanood ka niya many times, a few times dun sa stage, no? I think back in 2018 nang nanood si Ms. Nora Honor sa amin, naaalala kong niyakap niya kami, nangingilit ang kanyang luha, at may litrato ako, may ebidensya, na magkahawak kami ng kamay dahil kilig na kilig po ako. At ang naaalala kong sinabi niya, nanumbalik lahat sa kanya nung kanilang film, ang Himala. And from that, I took it as a blessing, as a yes to what we just did. So, and then may full support si Ate Guy sa project na ito. May participation sa pelikula. Minsan ka na sa trailer. Yung binig voiceover. That's Ate Guy. Sabi ko, ano yung naging participation? Ano yung naging participation ni Nora? Abangan. Opo. Yes, abangan po. Yes. Ang akong feeling ko, itong ginagawa ko para sa trailer yung sa 1982 film na yung natin. And natuwa na ako ng Jessica Pelikula. Nagkaroon ko yung feeling pa yung last na namin, nagkaroon siya. Kaya yung witness sa kanya, sa kanya. And para sa isang biker, masaya mo nakikita mo na yung trabaho mo,
fast forward to different mediums. Naging musical siya, naging stage play na stage siya, naging libro siya, and hopefully naging graphic novel siya. Ganun siya rich yung possibilities niya. So masarap para sa akin. Pero I think ang mas makakapaliwanag si Pedro. Opo, I had seen the film as a younger, even as a film student, and fell in love with it, and it really had an indelible mark on my mind. And then when I watched the staging of 2018 and 2019 with this wonderful cast with the libretto by Sir Ricky and Vince, it was the most powerful experience I've ever had in a theater. It made me laugh, it made me cry, it gave me goosebumps, and then I left the theater. Ang dami ko pong iniisip. I was thinking about the play long after I had seen it. And that's the same experience that we would all like to share with viewers this MMFF. Isa po siyang kwento na antig sa puso, isipan natin lahat. And I think 42 years after the original film, napakalakas pa po rin ng mga themes and ideas na ang kwento ni Elsa is something that I think really needs to be revisited and brought to life, this time with a different dimension of music. Just one more thing to say about that. So I think a main difference between yung original film and musicals, because sa music, ilalabas natin yung mga nasa loob natin. Yung mga hindi natin nasasabi natin sa pamamagitan ng kanta. And here, because of that, you're given a different view of Elsa and a different view of everybody. Yeah, meron ako. Nag-umpisa po ako as a singer, kaya siguro masasabi kong mas madaling magkwento ng pakanta para sa akin. Pero hindi nangangahulugan na madali itong gawin. Dahil ito isang obra na classic pa noong 1980s na Sir Ricky Lee. And although we've staged it back in 2018, 2019 as a musical, now na ginawa nitong pelikula, ibang medium po, iba rin pala talaga ang hirap ng paggawa ng pelikula. So, mas mahirap na kinakanta mo? Yung pagkanta, okay lang po sa akin. Yung pag-film itself and doing it a number of times for different angles, doon po kami nanibago bilang mga awit at performers sa teatro. Ayan, thank you.